Kung nagtataka kayo kung bakit hanggang dito lang tayo, syempre para hindi mabulabog yung mga bats. Ang main reason mga first timers kung bakit may mga ganito dito is bawal na bawal ka pumasok sa loob. Anong meron sa loob? Ahas, scorpions, tsaka meron pa si Thunderford na talon. I drove around all across the land. Thought that I was caught in a one-man band, but playing all those sad and lonely songs. My faith was lost, my hope was gone. My dreams were shattered and I was done. I was roaming down the street in my weary feet, and then you came along with the love so strong. You took me out of the cold into the fire. You picked me up and down the ground. Whenever I'm alone, you were lifting me higher. And when I am lost, you would show that I'm found. Guinness World of Records. To the Bat Cave! To the Bat Cave! Largest colony of fruit bats. Oh. Hindi pala thousands bro, mali pala ako. Millions. 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 1.8 million. 1.8. Approximately. So hindi pala thousands 1.8 mga idol. million. Approximately 1.8 Ang dami naman niyang ano, yung bats na yan. To the Bat Caves! To the Bat Cave! Magbablog ako! nagtutur ako. Kunwari sa hotel. Ah. So sumobra yung booking nila. Oo. Tapos kunyari may magpapabook ng tatlong tao lang. Ah. So kasi sa check out. Oh. Nagtutur. Okay. Pag tour guide, libre. Libre ang tour guide. Stig. At astig din yung motor natin. Kumusta yung andar ng motor mo, bro? Ha? Suabe? Suabe pa rin. Suabe pa rin? Oo. Ito rin eh. Solid din eh. Solid. Sarap Tsaka ng comfort eh. malakas attack nito. O kaya nga. No, di ba? Solid, solid. Book to wheel yan mga first timers. Yung motor na ginagamit ko. So, itong gamit po natin na pang-travel dito sa Davao or Samal Island ay isang Suzuki Address. Nakuha natin to sa Book to Wheel rental website. You can rent either a motorcycle or a vehicle. Na-rent natin ito kay Miss Kathleen Joyce. Isa siya sa mga madaming mga may-ari ng motor na pwede mong panghiraman ng motor from Book to Wheel. Kapag pumunta ka sa website, meron kang choice upang pumili kung kaninong motor ang kukunin mo, kung anong type ng motor. Itong motorcycle na to, masasabi ko ay subok na to kasi kahit mahirap yung daan, solid na solid ang takbo. Alam niyo ba na pwedeng-pwede nyong malibot ang buong Davao gamit lang to? Sounds impossible pero it is possible. Join us now on Book to Wheel at booktowheel.com. O, di ba? Napakadali lang mag-rent ng motor. Ganun lang. By the way, segue ko na to. Maraming salamat sa Señoritos. Sir Paolo Tugano, maraming salamat sa mga damit na binigay mo. Señoritos. Rock and roll yan mga first timers. Wala pa kayong change. Pulupot. Ay, meron kanina sir, nagbetter pa siya po. Ay, ang mga seniors version nyo. Paano po yun? May bata po kami kasama doon. May bata. Ilan taon na po siya? 25 na yan pero mukhang 13 lang ang ano. Ha? Para siyang 13. Mga bata. Nagtago sa 13 years old na nagtago sa 25 years old. 25 years na katawan. Antayin nyo lang, bababa dito yan. Ganda naman. Hi ka nga! Okay, tama. Oo, binuli ka ma'am. Kapag wala eh. May imagine nyo ba kung gaano kadami yung 1.8 million na bats? Galing no? Kaya nakapasok sila sa World of Guinness Record.
tayo na next dyan kasi bago tayo mag-ikot daw, may konting briefing lang. Siyempre para magkaroon tayo ng idea kung ano yung kwento kung saan nag-originate yung bats. Usapang bats to, no? Usapang bats. Mamaya 2 bats tayo. 2 bats. 2 bats? Oo. 1 bat lang. 1 bat lang. 1 bat. Madaming nabiktima sa 1 bat lang. Bakit? 1 bat lang to. So, hello! Welcome Hi. sa Panghilugan. Okay, good morning sa inyong lahat. 1.8 million yung dami ng bats natin. Talaga? Wow. Still, Guinness World of Record pa rin tayo ngayon. Holder? Kasi it's more than 2.5 million of bats na ang meron kami dito. Oh my God! Grabe. Okay, Gabe. Hindi ko na pinakita yung briefing kanina. Nakinig na lang ako. At least, gusto ko ako yung mag-explain sa inyo kung ano yung mga in-explain doon. Para at least, wala lang, may kabuluhan lang itong paglalakad ko. Para may masabi lang ako. Okay, Gabe. Papasok na tayo dito. Dito pa lang, nagsisimula ng maamoy yung mga pupu ng mga bats. So, lalabas tayo ng area na to na amoy pupu tayo ng bats. Pati yung walkway may mga bats hugis bats. Oo nga no. Naasim nga. Saka iba yung amoy. Kaya mo yung amoy, Pikachu? Hindi ko alam. Kaya mo? Sige, taka mo na ilong mo. Limang cave. 5 daw. So dito sa loob nung Monfort na to mga first timers, merong baho. Merong 5 cave tayo na dadaanan. Hindi natin papasukin, bawal tayo pumasok. Dadaanan lang natin. Ayan no, Tignan pwede nyo. mo i-zoom. Alam niyo mga first timers kung bakit nakasabit daw ang mga bats? Narinig ko lang kanina. Kasi ang mga bats daw mga first timers, weak yung mga paa nila. Kaya ang ginagawa nila, nakasabit na lang sila sa pamamagitan nung close nung mga paa nila. Kasi sobrang tulis daw talaga. So kahit saan daw yun, pwede siyang kumawit. Okay, cave 1, cave 2, cave 3. Oo nga no, mas malaking to no. Oh my gulay. Grabe no. Wow. Sobrang lakas ng amoy. Sobrang lakas ng amoy. Pero alam mo ba mga first timers, nang dahil sa amoy na yan, nang dahil sa sobrang bahaw ng amoy na yan at naghalo na yating mabaho at saka yung mapanghi, malaki ang silbi niyan mga first timers. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit gaano daw sila kalayo lumipad sa gabi para maghanap na makakain nila, kahit milya-milya, hindi naman milya-milya, ang layo niya is Davao to Bukidnon, ganong kalayo ang nililipad nila para maghanap ng pagkain. Pero magtataka kayo kung bakit sila nakakauwi ng ganong kalayo yung nilipad nila ng gabi, dahil daw sa amoy ng mga tae nila. Yun ang parang ang tawag dun bro? Marker. Kumbaga kapag nagpapalipad tayo ng drone, meron tayong home point. Diba? Return to home. Yun. Ang return to home nila is yung cave kung saan siguro nag-aalingaso yung baho nung tae nila. Kaya sila nakakauwi, mga first timers. Hindi ako nagdudunong-dunungan kasi yun lang naman ang sinabi sa akin ni Atis doon. Sinishare ko lang sa inyo. Ito bro, ano to bro? Cave 4. Cave 4 naman. Dito medyo hindi masyadong maamoy. Medyo kalmado lang ang amoy dito sa cave 4 na to. Tulad nga na sinabi ko kanina, di ba? Sa labas pa lang, nabasa na natin na nung na-awardan sila ng World Guinness of Record na may pinakamaraming bats. 1.8 pa lang. Pero nung 2011 pa daw yun mga first timers. Ayan na tayo ngayon, 2019 na tayo ngayon. At alam nyo ba kung ilan na ang bats na meron dito? 2.5 million na bats ang meron dito. Lapit no? At isa pa pala, kaya nalaman daw nila kung gaano kalayo yung nililipad ng mga bats na to mga first timers is naglagay sila ng parang GPS. May 3 bats daw silang nilagyan, tapos minonitor nila kung saan sila kumukuha ng pagkain pag madaling araw. So yun, ang pinakamalayo, Bukidnon.
Yun nga lang, di ba? Pag gabi, lilipad sila. Maghanap sila ng pagkain nila. Kailangan nilang bumalik ng 2 a.m. or 3 a.m. kasi hindi sila pwedeng maabutan ng araw sa himpapwede. Di ba bro? Na lumilipad. Kasi posible silang, pag naarawan sila or nasikatan sila ng araw, posible daw silang mabulag. Kaya kailangan mag-return home sila ng madilim pa. At malaki daw na itutulong ng mga bats sa ecosystem. Hindi daw sila salot. Yun ang sabi ni ate kanina. Actually, wala talaga akong kaalam-alam sa mga ganito. Pero ang sinasabi ko lang na to is, ito yung mga sinabi nung nag-explain sa amin kanina doon sa baba. At ang bat ay uri ng mamal. Ngayon ko lang nalaman yun. Ito na yung pinakadulo. Maliit na to. Pero feeling ko kasi bro, mahaba to no, hanggang doon no. Hindi na kayang pasukin to. Malaki to sa baba. Oo, Malaki to sa baba. Ito ang tinatapakan natin, cave to. Oo. Kung nagtataka kayo kung bakit hanggang dito lang tayo, hindi tayo pumapasok dun sa loob ng cave, is hindi para, sige, andun na daw, na syempre para hindi mabulabog yung mga bats. Although, itong mga bats daw talaga pala dito, ay sila na mismo, na natutunan na nilang bro mag-adjust sa mga tao. Oh, during night time. Diba? During night time. Yung night tour. Meron sila night tour dito. Night tour dito? Oh. So, yun nga, dahil nasanay na pala yung mga bats na to na lagi silang binibisit ng mga tao dito paggabi. Night tour sa ilalim? O dito pa rin? Dito. Pero naglalabasan kasi sila, di ba? Oh, doon sa bungad. Parang tree ata. Doon sa tree. Oo. So, syempre, pag tumaan sila sa'yo, hihilag sila. Ganun Ganun sila mag-adjust. mag-adjust sa mga tao. O yun. Pero ang main reason mga first timers kung bakit may mga ganito dito is bawal na bawal kang pumasok sa loob. Hindi dahil, unang-una, hindi daw para sa kapakanan ng mga bats. Sa kapakanan ng mga tao. Kasi, anong meron sa loob? Isa, ahas. Pangalawa, scorpions. Monitor lizard. Lizard, di ba? Tsaka meron pa, si Thunderford na talaga. Hindi. Wala. May mga creatures dun sa loob, mga first timers na nang gagago pa, no? May mga creatures sa loob, mga first timers na pag pumasok ka, mapapahamak ka kasi pwede kang tuklawin daw ng Thunderford. Thunderford. Para ingatan yung mga tao bumibisita dito is bawal pumasok sa loob kasi yun nga, sabi ko nga, may ahas, may scorpion, may lizard. Maraming pwedeng tumuklaw sa'yo sa loob. Para sa protection natin, hanggang dito lang tayo sa labas. Okay? So lahat ng mga bats na yun, mga first timers, na nakikita natin, yung 2.5 million bats na mayroon dyan sa cave na yan, sa mga caves na yan, ay, ang tawag sa kanila ay mga fruit bats. Ibig sabihin, fruits lang ang kinakain nila. Okay? So healthy sila kainin. Yun nga lang kasi, syempre, nakakalungkot isipin na itong mga bats na to is pwede talaga kasi silang pagkakitaan, mga first timers. Hinuhuli daw sila. Sako-sakong hinuhuli yung mga yan kasi niluluto sila. Masarap daw adobohin yung mga yan. 'Di ba? Kawawa daw kasi kaya yun yung pinipreserve nila na maingatan yung ganitong klaseng mga fruit bats na to. At maliban sa kinakain sila mga first timers na masarap silang adobohin, yung tae nila, pwede ka palang yumaman dun. Oh, Sa tae ng bats. alam niyo ba kung bakit? Bakit? Pwedeng gawing Fertilizer. organic fertilizer. Organic fertilizer. Ngayon, meron tayong isang trivia. Sa bats pala, nang galing ang salitang ang aswang pag lumilipad. Pero napagkamalan lang daw pala din mga first timers kasi ang lumilipad na sinasabing putol yung paa dito is parang putol yung katawan is ibang klaseng bat yun mga first timers. Ang tawag daw dun ay kabog. Tawag din yun sa amin eh. Ganun din sa Aklan eh, kabog din. Ang kabog, sobrang laking bat nun mga first timers. As in, kasing laki siya ng baby yung katawan. At pag in-extend niya yung kamay niya ng ganun, sobrang laki nun pag lumilipad daw sa ere. At kaya mukhang putol daw ng katawan ng tao is dahil pag lumilipad ang kabog, nakatupi yung paa. Kaya akala ng mga tao pag lumilipad, manananggal or something na hindi ko alam. Pero sa kabog daw nang galing yun. Alam niyo ba na yung vampire ay na-inspired din from bats kasi merong vampire bats. Sila ay isang species ng bats na nagsasak ng blood. Bawa, sa US yon mostly nahahanap. Kasi yung mga camper, kapag natutulog sila, dapat aware sila sa
dapat mag-ingat sila doon kasi yung mga bats na yun, pumunta sila sa'yo while you're sleeping at lalo ka makakatulog kasi mayroon silang anesthesia. Okay. Pag ginagat ka, nasakta yung dugo mo, may anesthesia pang iniwan. Yung saliva nila, lalo ka makakatulog. Okay. Yung mararamdaman. So Kaya, sinipsipan ka na ng dugo, iniwan ka pa ng ano. Oh. ang mahirap doon, halimbawa ikaw lang mag-isang camper, tapos madami silang pumunta sa'yo, Oh. yun yung nakakamatay. Kasi maubusan ka ng So ano ka nila, kukuyugin ka nila. Ganon, may ganon. Okay. Buti wala nang dito. Dami natin natutunan, no? Actually, lahat tayo natutunan kasi ngayon lang naman explain sa amin yun. Pero ang galing lang, no? Okay, mga first timers, lalabas na tayo dito. Ganun lang kabilis. Pupunta tayo, tatawid na tayo ng Davao mismo sa town. At ito yung masaya. Nakatikim ka na ng kalabaw? Hindi. Hindi pa. Ayun, ako nakatikim na ng kalabaw nung maliit pa ako. Pero ngayon, pupunta tayo ng, ano bro? Bulkachong. Pupunta tayo ng Bulkachong para kumain tayo ng nilagang kalabaw. Okay? O sige, kita na tayo doon. Doon na tayo. Bawa ka na. Ako rin eh. And that was O siya, sige, magkita na tayo din sa Bulkachongan. At least tapos Boom! Nasa Bulkachong tayo. Pero ang problema, sarado. Fail tayo sa Bulkachong hits natin. Sige, next time, pagbalik natin. Pero bago ang lahat, gusto ko mag-shoutout sa kaibigan ko si Hensi Joyce tsaka si Vincent na nag-comment na dapat mapuntahan namin itong Bulkachong. Eh paano yan? Sarado. Next time. Pero sana next time kasama na namin kayo. Di ba mas maganda yung gano'n, no? Game na yung gano'n, no? Sige, next time. Pero meron na ba ibang option? Kahit nasarado yung Bulkachong, edi pumunta tayo dun sa Bulaluhan, di ba bro? Bulalo. Sa Bulalo. Bulalo tapos Lechon Kawali. Oh, yun, game. O, sige. Cholesterol overload. Let's go! Tatay Digong, pabulalo ka naman. First time ko pumunta dito sa Davao, Tatay Digong eh. Pabulalo ka naman. Bubulalo na tayo. Walang kalabaw, hindi baka. No? Baka? Hindi po yung kalabaw. Bakit yun, inalam mo Oh, sinuglaw yan te? Kinilaw lang? Dilaw na malasugi. Magkano po yung ganyan? 60 po. 60? Bagong gawa. Sayang hindi ko matitigman yung kalabaw na bulalo. No? Next time na lang. Hindi naman kaibig. Parang bulalo o okay lang, hindi next time. Hindi naman kasi ibig sabihin mga first timers pag umalis tayo sa isang lugar like Davao, nagpuntahan ko na, hindi ibig sabihin hindi na tayo babalik dito. Babalik at babalik tayo dito. Meron kami niluluto sa summer, yun ang dapat yung abangan. Pero bago ang lahat, dahil mga gutom na kami, ito yung game plan namin. Kakain muna kami dito, uuwi sa hotel, magpapahinga kami 3. Tapos mamayang gabi, babalik kami sa Rojas Boulevard para magpa-massage at kumain ulit. Wow! First batch pa lang yan. First pass pa lang? Yes. Parang chef na chef ka talaga dito. Hi, Niken. Oh my God. First time ko to. Ha? Sarap yan. Yun! Grabe naman yan, bro. Grabe naman yan. Ano to? Hinalang. Hinalang? Oo. Tamang hinala lang. Hinalang. Ibig sabihin, mangang. Mangang. Hinalang. Hinala. Halang. Oh, halang. Halang. Manghang. Mangang. Ito, bulalo. Stig, bro. Chef na chef ko dyan ah. Alam niyo mga first timers. Si Biyahe Weekend, literal na chef talaga yan mga first timers. May restaurant yan. Actually, yung kinakainan namin every morning na Odie's Kitchen. Diba? Sa kanya yun, the best. Oo, sa kanya yun. Sa kanya yun mga first timers. Marunong siya magluto ng mga specialty na alam niya. Nagka-cater din siya, nagka-serve siya ng, kaya niya mag-serve ng hanggang sa 50 katao. Magluto. Diba? Kaya ganyan siya kahilig kumain. Kitang-kita naman, no? Mahilig kumain. Mahilig mag-exercise. Thank you dito. Thank you. Okay mga first timers, tapos na tayo kumain at meron na naman tayong panibagong term na natutunan kung anong tawag sa pagkain ng mga nakakamatay. Anong tawag yun, Chef Ken?
Carjack the lights. Yes, carjack the lights. Ang tawag mo lang sa ganun. Kasi yung tinatawag ko lagi dun, ano eh, I see the Lord eh. Kasi pag mga ganun kinakain mo, malapit na. Pag inatake mo, makikita mo na si Lord. Tara, balik na tayo sa hotel mga first timers. Papahinga muna. Tapos mamayang gabi, pupunta tayo ng downtown ulit. Mag-food trip ulit. Maraming surprise galing kay Chef Ken. Yun ang dapat nating abangan. Every night dito sa Davao, lagi ako nagbi-beer. Cheers mga first timers para sa tagumpay. Shooby-dooby-doo, wop wop.